Magandang araw, ngayon nga po ibigay po natin ang mga latest updates sa PVL Invitational 2025, especially ang naging ganap na laban kahapon. Bigyan natin ng review ang mga games isa-isa at syempre ibigay natin ang latest team standing, anong team kaya ang nangunguna na, at syempre ibigay din po natin ang next game schedule na magaganap sa August 25, 2025. Ibigay rin po natin ang game result kahapon at syempre update sa Alas Pilipinas Men's kung saan lalong lumalakas sila at other valuable updates na may pasorpresa para sa inyo. Valdez hindi pinagkakatiwalaan ni Kyle Negrito. MG ang favorite niya na bash si Kyle. PLDT malaki ang chance na mag-champion ngayon. Grabe din itong Kobe Shinwa University, ng gulat talaga. Kaya before that guys, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video about sa Bible dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong suporta. Nagharap-harap na nga ang aning na team kahapon kung saan syempre may nanalo at may natatalo. Kaya naman ngayon na ibigay po muna natin ang mga naging game result kahapon. Syempre bigyan natin ng review ang game. Kaya syempre tutok hanggang matapos ang video. Umpisahan po muna natin sa unang laban. Sa unang laban nga kahapon, ang Shinwa versus Sauce Coffee. Nanalo nga ang Shinwa University sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-14, 27-25 at 25-17. Player of the game ay si Sakura Furuta. Samantalang sa second game naman, PLDT versus Signal. Nanalo ang PLDT sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-19, 25-13 at 25-22. Player of the game ay si Alea Malaluan. Grabe, at sa last game naman, nanalo nga ang Charity kontra sa Creamline sa loob ng 5th set sa mga scores na 25-20, 24-26, 21-25, 25-17 at 17-15. Player of the game ay si Rene Peñafiel. Congratulations! Ngayon naman ibigay natin ang latest team standing ngayon as of August 24, 2025. Narito po ang mga teams na nangunguna na sa standing na posibleng magharap sa finals at posibleng magharap sa battle for third. Ngunit mababago pa ito sa mga susunod na laban. Sa ngayon nga nangunguna ang PLDT 3-0, Charity Crossover 2-1, Kremlin Cool Smashers 1-2, Shinwa University 1-0, Signal 0-3 at Sauce Coffee 0-1. Ganun pa man ay mababago pa sa mga susunod na laban. Malay natin dahil halos lahat naman malalakas. Ngayon naman ibigay natin ng impormasyon about ng sa schedule na magaganap ka sa August 25, 2025. Anong team kaya ang maghaharap, anong oras ang laro at syempre saan ang venue. Narito po ang mga teams. Una maghaharap ka sa August 25, ang venue sa Pel Sports Arena ay ang PLDT High Speed Hitters versus Kobe Shinwa University. 4pm po ito. At ang second game na magaganap 6:30pm ay ang Signal HD Spikers versus Sauce Coffee Thunderbells. Venue Pel Sports Arena pa rin. Kaya good luck sa lahat. At syempre, mapapanood po niyo ito sa One Sports or One Sports Plus. Meron din po sa Signal Apps at Pilipinas Live Apps. Ngayon naman guys, ibigay po natin ang review ng mga games. Kitang-kita nga sa unang laban ng Kobe Shinwa University versus Sauce Coffee na talaga namang nanggulat ang mga college players sa ating mga professional players dito sa PVL. Kitang-kita rin natin kahit hindi first six ang pinalaro ng Sauce Coffee dahil biglaan, dahil karamihan nga sa mga star player nito ay nagbabakasyon sa ibang lugar, kaya naman ang sumabak ngayon ay ang mga players o ang iba ay dating nasa second stringers ng Sauce Coffee Thunderbells. Ganun pa man ay natalo sila in 3 straight sets ng dayuhan from Japan na Kobe Shinwa University. Grabe, malalakas din pumalo at grabe din yung defense nila. Masasabi nga natin kapag Japan talaga ay iba ang sistema. Kahit sa blockings ay timing na timing. Mga bata pa ito at mga college level kumpara sa naglalaro ngayon sa PVL na mga graduate na at mga professional na. Ngunit maganda pa nilaro ng Sauce Coffee sa second set dahil munti ka na din ang Kobe Shinwa University matalo dito. Ngunit bumawi sa third set at nanalo sila in 3 straight sets laban sa kupunan ng Sauce Coffee Thunderbells. Well, ganun pa man ay talagang unang laban pa lamang ito ng Shinwa University at isa sa pinakamahinang team ang kanilang nakaharap at hindi pa first six ang ginamit laban sa kanila.
Ganun pa man ay nag-expect din ito. Especially ang mga coaching staff. Nanood din sila ng laban kahapon ng PLDT versus Signal at Creamline versus Cherry Tigo. Kaya syempre napansin din nila at pinag-aralan ang mga laro nito. Kaya good luck. Ganun pa man ay mga college player pa rin ito na talaga namang most improved na agad. Grabe talaga ang Japan system. Dako naman po tayo sa second game na naganap, ang PLDT versus Signal HD Spikers. Well, expected na talaga namang PLDT talaga mananalo. Natalo sila in 3 straight sets ang Signal. Grabe. At syempre, kahit papano ay nagpakitang gilas din si Erica Santos sa dati niyang kupunan na PLDT. Masasabi nga natin grabe sa opensa, especially si Madaluan na dating alas players ay nagpapakitang gilas ngayon. Grabe rin talaga ang tatangkad ng mga players ng PLDT at talagang grabe sila sa blockings. Yun ang number 1 talaga na panglaban nila sa kanilang kalaban. Grabe din ang opensa nila, especially si KKD, Malaluan, at hindi lang yan. May Sabana Davison pa, naglaro na din sa Signal. Ito ngang si doon makadilikat hindi natin nakita naglaro. Si Bunny Gandler. Grabe pa rin talaga ang depensa pa rin ng PLDT dahil nga itong sikat Arado ay hindi nahuhulugan ng bola. Kaya makipagsabayan kay Katintig o mas grabe pa nga ang ipinapakita nito. Grabe din ang mga middles ng PLDT. Hindi masabayan ng mga middles ng Signal. At masasabi din talaga natin na malaki ang chance na mag-champion ng PLDT kung consistent ang pinapakita o ganyang laro. Ganun pa man may mga susunod na laban pa at hindi tayo magpakampante. Kaya good luck na lamang sa lahat ng teams. Sa tingin nyo guys, posible bang PLDT ang mag-champion ngayong conference na naman na ito? I-comment nyo na yun sa baba. Samantalang sa huling laban naman ang Cherry Tigo versus Creamline. Nanalo nga ang Cherry Tigo and fifth trailing set. Grabe din yung scores. Grabe pinaghihirapan nila ito. Kaya deserve din talaga nilang manalo. Grabe din ang Creamline. Halos lahat sa kanila ay double digits at talagang aabot ng 20 plus points, especially si Gemma Galanza. Ngunit nasayang lamang ito nang natalo sila. Grabe din si Alyssa Valdez at Michelle Gumabaw. Grabe din si Peña Fel sa Cherry Tigo. Talaga namang naghalimaw at nagpakitang gilas. Grabe din ang setter nila at mga middle. Grabe ang pagbalasa ng coaching staff ng mga players sa Cherry Tigo. Kaya naman nalito ang Creamline sa pagbasa ng laro. Kaya natalo sila. Grabe din ang errors ng Creamline. Halimaw din si Ara Galang. Grabe talaga. Parang bumalik yung sa UA80 na pick niya. Well, masasabi nga natin na marami na namang nag-bash kay Kyle Negrito dahil sa 5th sets ay hindi niya binibigyan daw ng bola si Alyssa Valdez. Puro Michelle Gumabaw daw. Marami akong nababasang ganito sa social media. Sa tingin nyo guys, kung nanood kayo, totoo nga ba ang nakita nyo na hindi binibigyan sa 5th set si Alyssa na kailangan? At alam naman nating uminita din si Alyssa na tiyak pagbibigay ng puntos sa Creamline. Anong thoughts nyo about dito guys? Samantalang last na talaga na maging champion ng Creamline ng mga nakaraan at hindi mabalik sa dati, lalong lalo pa hindi pa nakapaglalaro si Gia at Tots sa team. Gayun pa man ay talaga namang kaabang-abang pa rin ang mga susunod na laban, lalong lalo pa malay natin ipasok na sila. Ganun pa man, congratulations sa lahat ng nanalo at syempre sa natalo dahil pinaghirapan din nila at binigay din nila ang best nila. Kaya good luck and see you next game.